Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin, no? So welcome na naman dito sa Home Lab natin. Okay, eto mga kapitbahay, actually basic tutorial po ito, no? Pero kung expert ka na, skip the video na lang po, no? Ito para to dun sa isa nating subscriber na nagtatanong po sa akin about dito sa Microtech natin. Okay, so meron silang office network. So ang tinatanong po niya sa akin, ito po yung tinatanong niya. Ayan, sir, meron ka bang tutorial paano mag-assign ng IP per client using Microtech? Yan, so shout out pala dyan sa inyo sir, no? So ang tinatanong ko po sa kanya, tinanong ko po siya kung office network po ba. So ang sabi po niya is office network daw. Ayan, mag-assign daw kasi siya ng static per client PC. Ayan, right, so yan yung pag-uusapan natin today. Ituturo ko sa kanya or isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang purpose, bakit minsan ini-static natin yung ating mga client. Okay, at saka tuwing kailan nga ba natin pwedeng static yung mga client PC natin pagdating sa office network. Okay, so ganito po yun mga kapitbahay, no? Kaya let's go, punta tayo dito sa aking PC. Alright, so ito yung Microtech natin mga kapitbahay, no? Meron po kasi tayong sinasabi na dynamic IP, tapos mayroon tayong sinasabing static IP. Okay, una, tuwing kailan nga ba tayo dapat naka-dynamic IP? Based dito sa experience ko mga kapitbahay, dapat magda-dynamic ka kapag yung users mo or yung mga office network mo is umaabot na ng 100 people or 200, 300 people na client PC. Kasi syempre, 'di ba? Kapag mag-static IP ka, ang hirap nun kasi syempre, isa-isa mo kumare, may thousands of users ka. So sa dami po nun, magtitiyaga ka ba doon sa paggamit or pag i-static isa-isa ng PC mo at saka pag-delista nun. Alright? So dun kasi sa mga ibang company, madalas, no? Ito, based sa experience ko, halos lahat, kapag maramihan na talaga, naka-dynamic ka. Okay lang mag-static kung medyo konti lang kayo kasi hindi siya hassle. Like for example, kung mga nasa 30 or 20 o 50 ganon, pwede ka pa mag-static kasi medyo konti lang po yan. Pero kung umabot na ng 300, 500 users, medyo hassle na po yun. Kaya doon po lumalabas or doon pumapasok yung dynamic IP addressing para automatic dito sa router mo, dito sa Microtech mo, automatic meron kang DHCP server para anything na device na mag-connect doon sa VLAN na yon or doon sa network na yon, automatic bibigyan siya ni DHCP ng IP. Okay, doon po sa tropa nating IT, nagtatanong po sa akin, paano nga ba natin static? Okay, marami po kasing way kung paano mag-static or maraming way paano magbigay ng IP address dun sa mga client PC natin. Okay, nasa sa inyo po yun, no? Kung paano nyo i-design yung network nyo, kung paano nyo i-design yung setup nyo, nasa sa inyo po yun. Kasi nagdedepende na po yun kung saan kayo sanay or saan kayo mas namamadalian. Okay, so ang tinatanong niya sa akin, paano nga ba mag-static IP? Okay, marami po kasing way. Una, like for example, may Windows PC ka or may Ubuntu PC ka, kung gusto mo i-static yung PC mo or yung mga client mo, dapat wala kang munang, pwede ka maglagay ng DHCP server, pwede rin hindi. Kasi automatic, kapag nagsaksak ka, automatic, kapag in-static mo, automatic, merong minsan magko-conflict. Meron kasing ibang mga firewall na meron tayong sinasabi na DHCP mapping, which is doon mo sa i-static sa DHCP mapping. Like for example, yung client PC ko na to, kung gusto ko to i-static, doon ako kukuha ng IP na wala sa DHCP pool. Dito kasi kay Microtech, kahit nasa DHCP pool siya, pwede mo siyang i-static directly. Merong mga ganong router, katulad ni Ruigi. Alam ko ganon din si Ruigi Automatic, hindi mo na kailangan kumuha ng available IP dun sa outside pool. Automatic, pag pinindot mo lang na static, automatic, i-static na niya yun. Parang sinasabi ng program ni Microtech or ni Ruigi, parang siya mismo ang nagsisegregate ng IP na yun. Kasi parang nire-reserve na po niya sarili, hindi na kailangan na kasi tulad ni pfSense, kapag nag-static mapping ka, automatic nasa labas dapat ng pool. Kasi kung hindi siya nasa labas ng pool, hindi siya magtutuloy. Okay? Pero dito sa Microtech, automatic, pag kinlik mo as static, automatic magi-static po siya. Almost the same sila ni Ruigi. Okay? Ano nga ba isang paraan para pwede mag-static? Dito lang. Punta ka lang dyan. Sobrang basic po na ito mga kapitbahay, no? Internet, tapos, siyempre,
kapag mag-i-static ka ng isang device, automatic ililista mo agad yun. Kasi syempre, di ba, kapag hindi mo nilista, hindi mo alam kung kanino mo nilagay yung IP na yun. So, possible minsan baka mamaya magamit mo sa ibang device, so magko-conflict, mahirapan ka mag-troubleshoot kung kanino mo nga ba binigay yun. So, automatic, kapag nag-static IP ka ng isang device, ililista mo agad sa listahan mo para alam mo kung sino yun. Okay? Hindi katulad na kapag may DHCP server ka, yan, kunwari, etong mga to, di ba, nakabilan ako. Automatic, kung saan naka-assign yung user na yun, kung saan siya nakalagay na bilan, automatic, si DHCP server na naka-assign doon, ay, asan na ba yung DHCP server natin? DHCP server, ayan, kung sinong DHCP ang naka-enable sa bilan na yun, automatic, siya yung magbibigay ng IP. Hindi mo na kailangan puntahan, hindi mo na kailangan kalikutin yung kanyang PC, automatic, bibigyan na sa ni DHCP server ng IP. Okay? Pagdating naman, kumari, ayaw mo magpunta doon sa client PC mismo na ayaw mo na kalikutin yung PC na, paano mo nga ba static yun? Doon kasi dito kasi sa Microtech, static IP mo siya dito mismo sa DHCP server. Doon naman sa pfSense, pwede mo siyang i-reserve or iba-iba po kasi yung term reserve, static, make static, or static IP, ganun. Basta maraming term, depende sa firewall kung anong klaseng firewall meron ka. So, dito sa Microtech, kung gusto mo na mag-static, manually, punta ka dun sa PC mismo. Lagay mo siya dyan. So, ilista mo kung para kanino yun. Pero minsan, kung tinatamad ka pumunta dun sa PC, like for example, yung mga PC na yun, sabihin sa'yo na, sir, kailangan mo itong static. Kasi, meron kasi minsan na isang device na kailangan mo static para hindi magbago yung IP niya. Like for example, yung device na yun, may shared printer yun. So, hindi mo dapat kailangan nakastatic yung IP nun para in case na mag-restart o mamatay, pagbukas na kinabukasan, automatic, hindi siya mag-conflict kasi hindi siya ano ba term doon? Ma-access pa rin siya ng mga user na connected doon kasi same IP pa rin. Pero kung ari, naka-dynamic, automatic kinabukasan, pagbukas niya, tapos iba na IP. So, magre-remap or magko-connect ka na naman ng printer doon sa PC na yun kasi nagbabago-bago IP. So, ang term natin doon is static mo para hindi magbabago. Okay? So, yun. Ganito lang pag static. Punta ka lang dyan. Yan. Manually static mo. Pero kung gusto mong hindi ka na mahirapan, pagdating naman dito sa Microtech, meron tayong tinatawag dito na make static. Yan. Kapag pumunta ka rito, DHCP server, ayan, automatic, lumalabas ang IP ng isang client dito sa leases kapag nag-connect ka sa DHCP server. Okay? Automatic dyan yun. Kung nyo mapapansin, ayan, may nakasulat dyan D. Ayan o, D. Ibig sabihin, dynamic po siya. Okay? So, paano nga ba static yun? For example, yung PC ko na to, ayan, IP config. Ayan, so IP niya is 50.2. So, ito yun, siya yun. Siya lang nag-iisang nakakonect dito. Ayan, so siya yun. Paano ko nga ba ito static? Para kahit nirestart ko, hindi siya magbabago. So, dito sa Microtech, eto, punta ka lang dyan, ayan o. Pag click mo yan, ching, yan, mawawala na yung D rito. So, ibig sabihin, nakastatic na po siya. Okay? Okay? Ayan. So, paano nga ba i-delete to? Yan, delete mo lang. Click mo lang tong minus na to para ma-delete tong naka-static IP na to. So, kapag wala ng D yan, ibig sabihin naka-static IP na yan. So, kahit i-restart ko yung PC na to, yun pa rin ang makukuha niyang IP, which is yung 50.2 na to. Okay? So, ayan. Napaka-basic lang, no? Napaka-basic ng paano mag-static or mag-assign ng isang PC dito sa Microtech. Okay? Paano mo malaman kung siya yun, yung IP na yun? Kunwari, maraming PC. Kunwari, mayroon kang PC na 50 pieces na kinonect dito sa Microtech mo, which is nakaloob dito sa bilan na to, na HR or sa LAN or sa default LAN. Paano mo nga ba malaman na siya yun? So, every PC, para madalaan ka, punta ka lang doon. CMD ka lang, IP config. Kapag naka-dynamic ka, kapag naka-dynamic. So, ito kasi ang para hindi ka mahirapan mag-static, para hindi ka na mahirapan maglista. Like for example, na-static mo na yan, pwede mo siyang lagyan ng comment. Ayan na. So, my PC static
IP. So, kapag in-okay mo yan, magkakaroon siyang ganyan, no? Kapag pumunta ka rito sa leases, ayan, no? May static. Yan, pwede mo siyang i-comment. Right click ka lang dyan. Tapos, comment sa baba. Okay? So, ganun lang kadali. So, para madalian ka, ang gagawin mo is mag-create ka ng DHCP server sa isa. Or mag-enable ka ng DHCP server doon sa Microtech mo. Tapos, once na may DHCP server ka na, i-connect mo lang lahat ng devices mo. Pag na-connect mo na lahat, automatic, kapag naka-on na sila lahat, makikita mo sila lahat dito, nakahilera yan. Anong mga IP yun? So, paano mo malalaman para malagyan mo ng comment na ganito kung kanino yun? So, punta ka lang dun sa PC, mag-cmd ka lang, ipconfig, ipconfig, yan, tapos kunin mo yung IP, for example, ito, 50.2, so, click mo lang, make static mo, i-select mo lang yung IP na yun, tapos make static, tapos right click mo, tapos lagay mo ng comment, tapos sabihin mo manager 1 PC IP, ayun, so ganun lang. Pero kung masipag ka, ayaw mo magganito or gusto mong punta ka mismo dun sa PC, static mo. So huwag ka na maglagay ng DHCP server, hindi mo na kailangan ng DHCP server para hindi mo na siya mabigyan, hindi ka na maglagay ng ganito. Alright. Pero, para sa akin, mas madali yung ganito. Gawa ka ng DHCP server, tapos static mo. Okay? Kung mayroon kang services na kailangan ma-access. Pero, advisable po kasi, hindi mo na kailangan static yung isang device para mas okay, naka-DHCP or naka-dynamic lang siya para anytime, palit-palit siya ng IP. Eto, advisable lang sa isang PC na static mo kapag may service na isang PC or may services na kailangan i-access ng ibang PC. Para hindi magbago yung IP, para hindi sila ma-disconnect. Okay? Pero para sa akin, no, kumari, maramihan, 50, 30, mas okay yung naka-dynamic lang. Kasi, para hindi ka na mahirapan, di ba? Saksak mo lang yung device, automatic, bibigyan ka na ng IP. Alright? Pero kung gusto mong masipag ka, huwag ka na mag-DHCP server. I-disable mo na yan lahat. So, every time na mag-setup ka ng PC or laptop dun sa office nyo, automatic, titingin ka muna dun sa listahan mo sa Excel mo, oy, sino bang IP yung available pa? So, ito. So, kukonfigure ko to isa-isa. Oh. Ganon. Okay? Right? So, ganon. Kung gusto mong ganon na style, pwede naman po yun. Walang problema po yun. Nasa sa inyo po yun kung saan kayo komportable. Okay? Pero, ganon lang ang pag-static, no? Dito sa DHCP server. So, ito si sir ang nag-comment, hindi ko lang sure kung IT siya kasi medyo sobrang basic lang ang tinatanong niya. Siguro hindi siya IT or nagtatry lang siya kung paano. Kasi kung IT ka naman, napaka-basic lang po nito, napaka-basic tutorial lang ng kung paano mag-static IP na sa isang user PC or sa isang client PC. Okay? So, dyan sa user, shoutout sa'yo. Ganun lang po ang gagawin nyo, no? Para hindi ka na mahirapan, create ka lang ng DHCP server. So, dito sa Microtech mo, kung hindi mo kabisado, meron akong video na kung paano. So, create ka lang ng DHCP server, i-assign mo lang doon sa bilang na yun kung saan yun, tapos automatic, bibigyan na sila lahat. Pero kung gusto mong static, so kunin mo lang yung IP, tapos i-click mo lang dito sa leases, tapos click mo lang ng my static IP. Okay? So, ganun lang kadali. Make static, tapos lagyan mo lang ng comment. Alright? Ayan. So, sobrang basic, mga kapitbahay. Sana may natutunan naman kayo for today's video kung paano mag-static ng isang user PC or client PC. Okay? Sana may manood nitong sa video ko na to kasi sobrang basic lang po na ito. Pero dyan po sa mga estudyante or sa mga baguhan, panoorin nyo po para matuto naman kayo ng konti. Kaya let's go. Kung mayroon kayong katanungan, comment down below and don't forget to hit subscribe, like, and share para masaya. Alright? So maraming salamat. God bless and peace. Okay.